Praise God. Amen. Mga kapatid, no? Tunay na dakila ang Diyos. Wala ka lang masasabi, mga kapatid, sa lahat ng kabutihan ng Diyos. Gusto mo mang sabihin yung mga bagay na para sa Kanya, pag ikaw ay naka-receive ng mabubuting bagay, o ikaw man ay biyayaan ng Diyos na minsan hindi mo kayang ipaliwanag, no? Sa kabila ng lahat na parang hindi ka worthy na tumanggap ng biyaya sa iyong palagay, mga kapatid ko, minsan may mga pagkakataon na on time, gumagawa ang Diyos sa buhay mo, kaya sinasabi mong, dakila ka, O Diyos, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Amen. Maging yung mga tao noon, hindi just not a song, mga kapatid ko, yung kinakanta natin. This song is declare the goodness and God who is, mga kapatid, from the beginning. Amen? Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Hindi ko lang napansin, medyo pang-Amerikano yata itong pulpit natin. Praise God. Amen. Kunti na lang, di na ako makita eh. Amen. Praise God. Salamat sa Panginoon, sa kabutihan ng Diyos. Masaya ba kayo, mga kapatid, ng Sunday? Sabi mo nga sa katabi mo, masaya ka ba? Masaya ka ba kasama mo ako? Sabi mo. Amen. Okay, pag nasabihan mo yung girlfriend mo o boyfriend mo, parang kikiligin yan kasi masaya eh. Kasama mo siya eh. Praise God. No? Salamat sa Diyos at yung maganda po yan. Mga kapatid ko, nung in my time din, kasama ko sa yung girlfriend ko, yung misis ko, yung ex-girlfriend ko, mga kapatid. Sabi ni Pastor kasi gano'n kasi asawa niya na eh, kaya ex-girlfriend ang tawag. Ex-girlfriend ko, mga kapatid ko, no? Sinasama ko siya, ang aming dating lagi sa gawain ng Panginoon sa church, mga kapatid. At masarap, mga kapatid ko, na kapag kasama mo sa gawain yung girlfriend mo, pamilya mo, mahal mo sa buhay, mga kapatid, ay isa pong maganda po yan sa harapan ng Diyos. Okay, siguro wala nang pagtatagal. Let us stand all, mga kapatid, uli. At basahin po natin ang ating scripture ngayon, mga kapatid ko, and the book of Timothy, mga kapatid. Praise God. Yan. Okay, kita po ba ng lahat? Kita naman, no? Sa akin, mas maliit. Sa inyo, mas malaki. Basahin natin ang sabay-sabay. 1 Timothy chapter 3, verse 1 to 13. Here is a trustworthy saying, whoever aspire to be an overseer, desire a noble task. 2. Now the overseer is to be above a reproach, faithful to his wife, temperate, self-control, respectable, hospitable, able to teach. 3. Not given to drunkenness, not violent, but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. Okay. Sandali po. Okay, sige, tuloy tayo, mga kapatid ko. 4. He must manage his own family well and see that his children obey him, and he must do so in a manner of worthy of full respect. If anyone does not know how to manage his own family, how can he take care of God's church? 6. He must not be a recent convert, or he may become conceit and fall under the same judgment as the devil. Yan. 10. They must be first be tested. If there's nothing against them, let them be served as deacons. 11. In the same way, the women are to be worthy of respect, not malicious talkers, but temperate and trustworthy in everything. A deacon must be faithful to his wife and must manage his children and his household well. Those who have served will gain an excellent standing and great assurance in their faith in Christ Jesus.
Tayo pong lahat ay umuko at manalangin mga kapatid. Lord Jesus, maraming salamat sa kabutihan mo. Nagpapasalamat kami sa pagkatunay kang dakila sa buhay namin. Narito ang iyong mga anak, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Walang kabuluhan ang aming gawain, Panginoon, o ang aming pagdalo, kung hindi ka madakila at mapupurihan sa oras na ito, Panginoon. Ang gawain ito'y nagawa hindi sa aming mga sarili, kundi nagawa dahil ikaw ay dapat luwalatiin. Ang gawain na ito ay para sa iyo lamang, Panginoong Jesus. Hallelujah. Ikaw ang sentro ng gawain ito. Kung may dapat parangalan, ikaw lang dapat ang parangalan. Walang isa man sa amin ditong heroes, O God, o isang modest, Panginoon, kundi ikaw ang modest, ikaw ang heroes, Lord. Oh, hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon. At sa oras, Panginoon, sa aming kalagitnaan, pangunahan mo kaming muli. Manahan ka sa amin, puspusin mo kami ng iyong Espiritu, Lord. Bigyan mo kami ng karunungang galing sa iyo. Unawang galing sa iyo, Panginoong Yesus. Pagkakilala, Panginoon, na galing sa iyo. Talinong nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Gamitin mo lamang kami bilang daluyan ng lahat ng kaunawaan, Panginoong Yesus, upang aming maintindihan at matutunan ang nais mo sa aming buhay, Panginoon. At narito, Panginoon, sa aming oras na to, Panginoon, aming dalangin din ng bawat isa sa amin, Panginoon, ay lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. Igawad mo sa amin ng pagpatawad. Igawad mo sa amin ng paglilinis. Marapatin mo, Panginoon, sa oras ito, maging karapat-dapat kami sa iyo. Maging karapat-dapat kaming tumawag, Abba Father, O Lord. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoong Yesus. Ang aming kalagitnaan ito, Panginoon, hallelujah, ay puniin mo ng iyong biyaya, ng iyong pagmamahal, ng iyong Santong Espiritu. Panginoon, pakilusin mo ang iyong mga angels, Lord God. Hallelujah. Gayon din ang mga puso na nasugatan, Panginoon. Ipaghilumin mo. Ang mga nalulumbay, ang mga nangihina, Panginoon, palakasin mo, O God. Ang mga may karamdaman, hayaan mo siyang gumaling, Panginoong Jesus. Hallelujah. Bakulan mo kami na yung mga mighty angels, Lord. Let your mighty angel minister according, Panginoon, to your will, according to your plan, Panginoon. Lord, maraming salamat. Ang lugar na ito'y pag-ingatan mo, Lord. Protectionin mo, Panginoon. Pagpalain mo ang lugar na ito, Panginoon. Marami pong salamat. Maluluhalati ka sa aming kalagitnaan. Ito po aming dalang in Jesus' name. Amen. Kabayan yung katabi niyo, mga kapatid. Praise God. And you will be seated. Praise God. Salamat sa Panginoon, no? At napakabuti ng Diyos. Nung pinag-aaralan ko in the book of Scriptures, mga kapatid ko, no? 1 Timothy chapter 3. Habang binabasa ko to, mga kapatid ko, parang tinitingnan ko yung sarili ko, parang hindi ako karapat-dapat. Mga kapatid ko, no? Talagang sabihin natin, no? Ang pag-aaral ng salita ng Diyos, parang salamin ng buhay, mga kapatid. No? Pag binabasa mo, parang ikaw yung sinasabihan, no? Pag binabasa mo yung salita ng Diyos, lalo na pag solo mo lang yung atmosphere, mga kapatid ko, no? Yung walang magulo, parang kang nakikipag-usap, mga kapatid ko, sa Diyos. At habang binabasa mo yung kanyang salita, parang sinasalamin yung buhay mo. No? Kaya, binigay sa akin ng Panginoon yung title na ito, Am I the One? No? Malalaman yung mga kapatid ko, no? Bakit na ito ang naging title, mga kapatid ko, sa mensahe na binigay sa akin ng Diyos. Praise God. Kung babasahin natin yung simula ng passage pa lang, sa parang, here is a trustworthy saying, whoever aspire to be an overseer desire a noble task. Ikaw pala, ang isang tao pala, pag gusto niya yung ganitong bagay, yung pamamahala o isang lingkod ng Diyos, ikaw ay nagnanasa ng
kumbaga parang isang dakilang bagay o isang karunungang bagay, mga kapatid, no? Kumbaga parang, kaya nga, tinawag ito ni Pablo, yung nagnanasan ito, mga kapatid ko, nagnanasan ng pinakamataas na tungkulin sa ibabaw ng lupa. Alam nyo ba ang pagiging lingkod ng Diyos, no? Akala nyo lang ay ganun lang yung kanyang posisyon, pero paglalaliman mo ito, mga kapatid ko, ay makikita mo yung kakaiba ng pagiging lingkod ng Diyos. Nung tinignan ko ang NIV, ang sabi ron, this is a faithful saying and trustworthy saying. Kaya baling sa pasimula pa lamang, sinasabi niya, ito yung totoong bagay, ito yung talagang, sabihin na natin na kalugod-lugod na bagay. No, mataas yung kanyang saying, mga kapatid ko, yung pananalita ni Pablo. Ang sabi doon, if any man seek the office of overseer, he desired an excellent task. Ganun po, mga kapatid ko, yung tinatawag na sinasabi doon sa versikulo bilang isang tagapaglingkod ng Diyos. Parang napakabigat, mga kapatid ko, no? Parang sasabihin mo sa sarili mo, am I the one, Lord? Parang gano'n. No? Pwede mo rin sabihin sa katabi mo, no? Am I the one? Sabi sa inyo, I will think. Praise God, no? Si Pablo, mga kapatid ko, nung sinusulat niya to bilang qualification ng isang tagapaglingkod ng Diyos, meron siyang tinatawag na para bang rank, no? No? Parang excellent task. Merong binigay sa yung pinakamataas. This is the high calling of God. Sabi ni Pablo kay Timothy, for I press toward the high calling of God. Napakataas na tungkulin, no? Alam niyo, mas mataas pa to sa presidente. No? Pagka may presidente rito, pagsasalitaan mo lang siya. Uupo lang siya dyan. Hindi siya pwede tumayo rito kasi hindi naman siya pastor, di ba? No. Pag may general dyan, nandyan nakaupo lang dyan. Pag may abogado, nandyan lang nakaupo dyan. Pakikinggan ka. No. Pag mayroong doktor dyan, nakaupo lang dyan. Pakikinggan ka. Pag may mga pulis na may matataas na ranggo, maging kriminal, mga kapatid ko, maging siya po ay sabihin na natin na merong matitinding kaso o isa man siyang heroes, mga kapatid, nandyan siya, makikinig lang siya. O isa man siyang mababang uri ng tao, nandyan siya, uupo lang siya, makikinig lang din siya. Because ang pinakamataas na tungkulin ay ibinigay doon sa lingkod ng Diyos. Mr. Lord. Kamay mo kay katabi mo, parang ang bigat ng tungkulin, mga kapatid. Amen. Kamay mo siya, sabi mo, ang bigat ng tungkulin na binigay sa atin ng Diyos. Praise God. No? If a man desire the position of bishop, no, sa ibang lingwahe kasi, yung overseer, ito ay bishop. Tinignan ko yung bishop na word, episkopos. No? Parang, minsan ayaw ko nga gumamit ng mga Greek word. Kasi pag sabihin ko lang sa inyo, maya-maya makakalimutan na natin ito. Kasi hindi naman tayo mga Greek eh. No? Pero kukunin lang natin yung mga pinagkukunan ng mga salita, no? Mga kapatid ko. No? Parang episkopos, parang kopos-kopos lang, mga kapatid. Watcher, ibig sabihin ng Ephemus name of watcher, and skopos means an overseer. Sa ibang lingwa, ito ay tinatawag ding shepherd, no? Mga kapatid. Pastor, obispo, mga kapatid ko, no? Pare, yan. Ministro, presbyterian, mga kapatid ko. Yung mga tawag po, mga kapatid. Tuloy tayo, Father Burr. In the time of Acts, mga kapatid ko, no, doon po kinuha rin yung mga ibang salitang tinatawag na bishop or elders, mga kapatid. Acts chapter 20, verse 17, from Miletus, Paul sent to Ephesus
for the elders of the church. In that time, mga kapatid ko, no, nagpadala si Pablo, no, ng mga elders dun sa church, mga kapatid ko. Yun yung may mga katungkulan. At ang sabi niya doon sa 2028, keep watch over yourself and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseer. Teka lang mga kapatid. Has made you overseer, the shepherd of the church of God which He bought by His own blood. At ito po ay mga kapatid ko, no? Gumamit ang Panginoon ng mga overseer sa church, mga siwa, no? Mangaral ng salita ng Diyos. Kaya ang trabaho ng that time, mga apostoles, they are the elders of the church. They call the elders or overseer, mga kapatid ko, or the shepherd. Ang sabi doon ay, ni Pablo, pakanin nyo yung salitang kawan ng Diyos na binili ng Panginoon. At pakita natin dito, mga kapatid ko, yung paggamit ng Diyos, no? O paggamit sa mga apostoles ng Panginoon. Sila, ang trabaho nila ay mangaral, pakainin, no? Para bagang yung time ni David, si David nung bata pa po siya, ang ginagawa niya is a shepherd of the flocks. Ginagawa niya, pinapakain niya yung mga tupa doon sa parang. Pero bago niya pakainin yung mga tupa, una siyang pumupunta doon sa parang. He will oversee, mga kapatid ko, he watch over, mga kapatid ko, the surroundings of that yun yung parang, sabihin na lang natin, no? Parang hirap sa English. Yung fields, no? Nandun sa field. Tinitingnan niya roon kung merong mga makakamandag na hayop roon. Kung may mga snakes, kung may mga, sabihin natin na, kung may mga oso roon, kung may mga lion in that time, mga kapatid ko. Kasi in that time, no? Yung mga wild animals, saan-saan lang, mga kapatid ko, no? In that time, wala naman silang sariling lugar pa, mga kapatid ko. Kaya nagkakalat-kalat sila. At maraming time, mga kapatid ko, si David, no, sa kanyang pagbabantay sa kanyang mga tupa, nakikita niya doon, may mga time kinikwento niya, yung tupa kinakain ng leon, kinakain ng oso. Alam niyo ginagawa ni David? Doon sa bunganga ng leon, kinukuha niya yung tupa. No? Ano yung ibig kong sabihin, mga kapatid? Bilang overseer, bilang watcher, mga kapatid ko, si David ay hindi natatakot, mga kapatid ko, sa kabila ng panganib, kinukuha niya yung tupa. Ikaw ba kung nag-aalaga ka ng tupa, kinuha ng leon sa bunganga niya, kukunin mo? Sabi mo lang, gutom ka kasi sa ina yan. Kung may oso na kukunin yun, mga kapatid ko, kakainin yun, lalabanan mo ba yung oso? Pero si David bilang watch over ng shepherd, handa niyang itaya yung kanyang buhay alang-alang doon sa kanyang flocks. Medyo mabigat, no? Bilang lingkod ng Diyos, no? Dapat ang lingkod ng Diyos meron siyang kapasidad, no? O meron siyang tinatawag na tapang. Ano man yung mangyari, mga kapatid ko, ihanda niyang ibigay yung kanyang sarili, kaya niyang ihanda ang kanyang buhay, mga kapatid ko, alang-alang si church. Yun, mayroong ganun. Kaya, mga kapatid ko, medyo mabigat. Minsan, sinasabi ko sa Lord, kasali ba ako dito, Panginoon? Mabigat, mga kapatid ko, yung tungkulin ng isang shepherd, no? David, pinakita niya na kaagad din tungkulin niya bilang isang tagapag-alaga ng mga tupa. No? Niyuyurakan niya yung tupa, niyuyurakan niya yung leon, mga kapatid, kinukuha niya yung leon dun sa bunganga. At may mga time, mga kapatid ko, pagka yung mga tupa niya na inaalagaan, minsan may humihiwalay talaga. Parang may makulit, no?
Ang gagawin niya doon, pagka humihiwala yon, babato-batuhin niya yun para babalik uli doon sa marami. Hagis-hagis niya ng bato, pero hindi niya patatamaan. Siyempre, babalik na yun. At pagka umalis na naman yon, patatamaan niya na yun. Tuk! Babalik na naman yun, mga kapatid. No? At kapag makulit na naman ba, lalabas na naman ulit, ang gagawin niya, lalapitan niya na yun. Pag hawak niya na yun, babalian niya lang paa. Tapos pakargahin niya na yun, mga kapatid ko, hanggang gumaling. Tapos pag magaling na, ibabalik niya. Parang, kumbaga, ikaw kasi. Now, minsan nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Actually, pag nagsasalita yung mga pastor, mga kapatid ko, mga elders, deacon, minsan nasusugatan tayo, hindi naman, wala ba pakinabang namin doon. Hindi naman din kami ang nagsalita noon, mga kapatid ko. Galing naman sa Bible, no? Minsan, gumarating mga ganoon yung salita, mga kapatid ko, nasasaktan tayo, parang naisip mo, ikaw ba yun? Kasi ganoon yung salita ng Diyos, parang salamin. No? At kapag ikaw yung sinasabihan, parang nararamdaman mo, parang ako yun, parang ikaw yun, mga kapatid ko, isa lang ibig sabihin nun, kabilang ka, you are the one in the flax. You are the one in the church. You are the one in the Son of God. You are the one na binili ng sariling dugo ng Diyos, mga kapatid. Pag nararamdaman yun, don't be afraid, mga kapatid. Sapagkat ayaw ng Diyos, mga kapatid ko, yung kanyang church, o yung kanyang mga anak, mga kapatid ko, ay malayo sa kanya. Ayaw niya isang araw, mga kapatid ko, yung binili ng kanyang dugo. Ayaw niya, mga kapatid ko, na pagdating niya, no, sasalubong tayo ito. We are the body of church, mga kapatid ko. Ito ay inihanda para sa isang kasalan, mga kapatid ko, no? According sa Revelation. Tayo ay isang church na ihanda, mga kapatid ko, bilang isang malinis, bilang isang chosen generation, bilang isang priesthood, mga kapatid ko, na iahanda doon sa Panginoon. Parang kasalan, mga kapatid ko. No? Siyempre, ayaw ng Panginoong Jesus, mga kapatid, no, ng kanyang mapapangasawang church ay, kumbaga, marumi o makasalanan. Siyempre, kailangan to tapat, malinis, pure. Kaya nga nandoon, mga kapatid ko, yung dugo ng Diyos para malinis itong church, mga kapatid. Kaya tayo minsan ganun, may konti-konting, no, mga kapatid ko, pagsugat sa ating mga puso, mga kapatid. At sabi doon is, no, I feel the Spirit moving and that's all right. Amen. Ito ay okay lang, mga kapatid ko, no? Praise God. Bayan. Okay, tuloy tayo. Now the overseer is to be, parang qualification of leaders. Tingnan nyo lang oras, mga kapatid ko. Bibilisan na lang natin. Praise God. Above reproach, blameless. Blameless means is nothing to take hold upon. Parang wala siyang itinatago, mga kapatid. Yung kanyang buhay ay transparent, no? Kung ano yung kanyang sinasabi, mga kapatid ko, yun ang kanyang pamumuhay. Wala siyang tinatagong kasalanan sa harap ng mga membro, mga kapatid. Kung ano yung pinangangaral niya, yun yung dapat nakikita sa kanya. Should be blameless. In all particulars of his life, mga kapatid ko, dapat ganun siya, mga kapatid ko. Hindi kapag in the closed door, mga kapatid ko, hindi pagka hindi na nakaharap sa pulpit, marami na siyang kalokohang ginagawa. No? Ay, ano sabi ng Bible? Katulad lamang siya, mga kapatid ko, ng batingaw na umaalingaw-ngaw. No? Ang tawag doon ng ating Panginoong Jesus ay mapag-imbabaw. No? Nagsasalita pero hindi niya ginagawa, mga kapatid ko. Kaya kinakailangan ang overseer, mga kapatid ko, isa sa kanyang qualification is above reproach o blameless. Kahirap, mga kapatid. Ako mismo, pinangangaral ko to,
Ako mismo yung unang salamin, mga kapatid ko, no? Praise God. Ayaw na. Paano ba ito? Sige, palipat na lang, bro. Baka wala ng battery. Yan. Yan. Okay, thank you. Yun na. Kailangan pala punta doon. Faithful to his wife. No? Dapat ang isang overseer, mga kapatid ko, ay tapat sa kanyang asawa. No? Hindi na siya titingin. Wow. No? Parang mas maganda sa ito, Mrs. No? Dapat tapat siya. No? Hindi na siya titingin sa babae. Dapat parang siya kabayo, mga kapatid ko, meron ng gano'n. No? May takip na. No? No, sabi nga doon yung ibang parang period lang no, a one woman, no? A one woman man. Pagka ganito yung asawa ng babae, a one woman man. Wow. Kung di tayo naniniwala sa swerte, parang Venus, no? Na, parang siyempre, parang ang haba-haba ng hair nung, di ba? Tapat na tapat yung kanyang asawa. Kahit iwanan niya yan sa magagandang babae. Baliwala lang yan. No? Ganun. Pagka, no? Siguro, ito na yung pinakamasaya sa babae kapag yung kanyang asawa is a one-woman man. No? Whew. Praise the Lord. Amen. Parang talagang praise God, no? Ang hirap, mga kapatid ko, no? Pero ito, kailan ko bang laktawan to? Kailan ko bang hindi sabihin ito? Kailan ko sabihin to, mga kapatid ko? Ito yung qualification, no? Hindi ko pwedeng bawasan yung salita ng Diyos. Sino nga magbabawas, mga kapatid ko, babawasin din ng Diyos. Ako mabawas ako ng Lord. No? Sino man magdadagdag, dadagdagan din ng Lord. May kasama pang hatol, mga kapatid ko. Amen? Husband of one wife. Kailangan nandun siya. Faithful to his wife. Kahit kung wala din yung asawa niya, kahit namamalengke o nag-grocery yung asawa niya, mga kapatid ko, binigyan niya ng maraming pera. O sige, mag-grocery ka dyan. No? Saka pupunta, may bibili lang akong t-shirt lang. T-shirt na lang sa'yo kasi lahat ng pera nasa iyo na. No, ganun, mga kapatid ko. No? Kahit nandun lang, mga kapatid ko, kahit nagsusoli ka niya, kahit sa trabaho, kahit saan, isa, one woman in life, mga kapatid. Faithful. Praise God. Hallelujah. No? At hindi naman ibig sabihin, mga kapatid ko, na kapag ang leaders o overseer, mga kapatid ko, may asawa, hindi naman ibig sabihin nun na kapag walang asawa, hindi na qualified, no? Hindi yun ang ibig sabihin, mga kapatid ko, no? Kung siya ay married, he is not be a divorce, mga kapatid ko. Hindi dapat siya, mga kapatid ko, nagkaroon ng divorce, mga kapatid ko. No? Kailangan yung kanyang pagiging leaders nandoon, mga kapatid ko. Yung kanyang pagiging blameless. Yung kanyang pagiging righteous life, mga kapatid ko. Hallelujah. Yung kanyang kailangan, there is no accuse against him with a grievous or any kind of sin, mga kapatid ko, ay makikita sa kanya. Ganun siya. Masyado siyang transparent, no? Hindi siya black and white. No? Kasi pagka sinabing black and white, parang pwedeng puti, pwedeng itim pa, no? Ibig sabihin, no, kapatid? Ibig sabihin, black and white siya. Kung ano yung nakita mo sa kanya, yun talaga siya. Hindi siya nagbabago, mga kapatid. Praise God. Temperate. Hirap nito. Ano ba yung temperate, mga kapatid? Temperate. Sabi doon, it's a idea of someone who given to extreme. They are reliable and trustworthy. Bigat. Praise God. No? Meron siyang ganung kalagayan, mga kapatid ko. No?
Sa lahat ng bagay, mga kapatid ko, nandun yung kanyang pagiging temper. Hindi kagad siya mabilis magalit. Hindi kagad siya mabilis mag-decision. Hindi kagad siya, mga kapatid ko, kung ano yung maririnig niya, hindi kagad magsasalita siya kaagad, mga kapatid ko. Andun yung kanyang pangunawa. Hallelujah. Kasi nga parang sinasabi ko, parang this is a man of perfect, mga kapatid. Yung leaders pala, mga kapatid ko, gusto ng Panginoon sa church, yung mga leaders na ilalagay, nandun yung tinatawag na, sabihin nating, parang kumbaga, walang kapintasan. Naalala ko, mga kapatid ko, in the time, mga kapatid ko, yung mga, the time of priest, no? Yung patriarka, mga kapatid ko, the time sa Old Testament, yung mga pari doon, pag maghahandog sila yearly, para sa kanilang kasalanan, kunyari, ako ay may kasalanan, mga kapatid ko, maghahandog ako para sa kasalanan ko. Dapat yung tupang ihahandog ko ay malinis, wala siyang kapintasan. Yung kanyang pagiging white na balahibo, talagang napakalinis. Walang kuto, walang dumi. Yung kanyang mga kuko, kulay puti, talagang malinis na malinis. Yung kanyang tenga, lahat yung binubusisi, mga kapatid ko. No? Ng mga priest on that time, mga high priest, binubusisi ng lahat yun, mga kapatid ko. Kasi once na may makitang maliit na dumi doon o may maliit na kapintasan doon, mga kapatid ko, pagpasok ng high priest doon sa tabernakulo ng Diyos, pag isinalang niya na doon yung kanyang hain, ang sabi ng Bible, automatic siyang mamamatay pag merong kapintasan. No. Kaya napakahirap on that time sa mga high priest na ikaw yung magdadala, wala ka namang kasalanan doon, wala ka namang kinalaman, magdadala ka lang. Pero tungkulin ng isang high priest na dalhin, excuse me. Inom lang akong konti, Tungkulin ng high priest, mga kapatid ko, na dalhin yung kanyang handog na lumalapit sa Panginoon. Ano man ang mangyari, kailangan tungkulin niyang silipin maigi, mga kapatid ko, tingnan maigi, mga kapatid ko, ng inandog na tupa o anumang hayop, mga kapatid ko, ay blameless. Ganun, mga kapatid ko, parang extreme masyado, no? Kumbaga ganun kahigpit, mga kapatid ko. No? Yung on time, mga kapatid ko, no, parang arang hirap. Siguro kung gagawin natin yan, ngayon, parang wala nang malinis na hayop, no? Parang lahat, may marumi na, may injection, may kung ano-ano na, mga kapatid ko. Kakain ka sa palengke, may mga kung ano-anong nilalagay na, ano ba, para ma-preserve, mga kapatid ko, yung karne. No? Yung mga hayop, mga kapatid ko, mga itlog pa. Yung mga itlog, kahit itlog, minsan mayroong mga tinatawag na chemicals, mga kapatid ko, no? At ang hirap, mga kapatid. Praise God. Tuloy tayo. Self-control, yan. Leaders must have a self-control. No? Parang, nandun, mga kapatid ko, dapat pag merong nagpapakounsel sa kanya or merong mga bagay na narinig niya, hindi kagad siya magagalit. Self-control, no? Pagka sa pamilya niya, sinigawan siya ng asawa niya, self-control, mga kapatid na. Kahit magagalit ka na, self-control. Pag inutusan ka ng anak mo, gusto mo nang magalit, self-control. Yan, mga kapatid. Kailangan talagang nandun, mga kapatid ko, no? Yung pagiging self-control, no? At hindi ka kagad mabilis magbigay ng sagot, no? Suriin mo muna maigi, mga kapatid, kasi baka pagka high temper, tapos sasagot ka din ng high temper, mangyayari nun, iilaw kayong dalawa. Magliliwanag yung tahanan, mga kapatid, no? Kaya, self-control. Gagano ka, gano'n ka na lang. Praise the Lord. Amen, no? Self-control, mga kapatid ko, no? Ka-drive ka, biglang kinat ka na gano'n. Self-control. Ganon. Mga kapatid, no? Kailangan nandun yung self-control. Napakahirap, mga kapatid, no? Mahirap ng mga kapatid ko nung task ng binigay ng Panginoon.
Respectable. Yan. Isa pa to, mga kapatid. Praise God. Respectable, no? Kahit chanting na angulo ng buhay. Nandun tinatawag na respectable na dapat ang isang elders. Ang qualification yan. Si elder siya, no? Nangangaral siya. Buti sa kanya, yung mga pinakilala niyang tao, mga magnanakaw, mga mangingisda, mga kapatid na naniningil ng buwis, matataas, mga kapatid ko. Pero mga pinili ng Diyos, mga kapatid. Pero ito, sa salita ni Pablo, mga kapatid, parang contrary doon sa pinili ng Diyos. No? Praise God. Alam niyo ba bakit ganito? Dati ganito tayo. Pero nung tubusin tayo ng Panginoon, ng sarili ng dugo, mga kapatid ko, nang linisin tayo ng Diyos, yung leaders, mga kapatid ko, nasa iyo na yan lahat. Pinakita na ng Diyos yan. Hindi na nakikita sa iyo yung karumihan mo, hindi na nakikita ng Diyos sa iyo yung kamalian mong nagagawa, mga kapatid ko, hindi na nakikita sa iyo yung mga bagay niyon, kundi nakikita niya, nakikita ng Diyos yung righteousness. Amen. Kaya nga doon, if anyone be in Christ, no? He is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Ganun tayo, no? We are God's image, mga kapatid. No? Praise God. Sa mga kapitbahay mo, respeto sila, kilala nila yung buhay mo, mga kapatid ko. Mga kasama mo sa trabaho, mga kaibigan mo, mga kapatid. No? Hospitable. Yung mga may Bible study sa bahay, mga kapatid. Hospitable, darating ka. Elder siya, soft drinks ka muna. Kaya si elder siya, pagkakadala ka soft drinks, may diabetes na Mga kapatid, no? Iwasan nyo naman, may juice naman ng konti, no? O kaya mga kapatid ko, no? Elder siya, vitamins. Kaya tubig na lang, mga kapatid. Huwag soft drinks. Puro matamis mga kapatid Oo. Parang nilalasan nyo kami dahan-dahan Praise God, no? Pag dumadalaw, may mga gawain sa bahay, no, mga kapatid ko. Salamat sa inyo, mga kapatid ko. Palain kayo ng Diyos. No? You are willing to open your home for the glory of God, for the ministry of God. Nandun ka, mga kapatid ko. Ikaw din, mga kapatid ko, no, sa mga kamag-anak mo, nandun yung hospitable mo. No? Auntie, kamusta na kayo? Uncle, kamusta na kayo? Lola, no, mga kapatid ko, no. Abayaw, no, insan, no. Pag meron ka. Abot-abot ka, mga kapatid ko. No? Nandun yung pagka wala ka, lapit ka din sa kanila. Mabawi-bawi lang. Hindi, mga kapatid. Nandun, totoo yung mga kapatid, no. Hospitable ka, mga kapatid ko. Palad yung sabi ng Bible, no. Hindi naman ako nagsabi nito, no? Mapalad yung nagbibigay. No? Kaysa, dahil habang may buhay, may pagsubok. Yan mga kapatid ko. No? Salamat sa Panginoon. No? Yan yung buhay natin, no? Bilang naglilingkod sa Diyos. Kaya habang may buhay, may para lang magising tayo, mga kapatid ko. No? Praise the Lord. Praise God. Sabi mo sa katabi mo, ha! Able to teach, mga kapatid. Amen. Glory to God, no? Parang sakit to. Parang yung puso ko, parang lumalabas yung mga dugo, mga kapatid. Hallelujah. Able to teach. Dapat ang isang leaders, mga kapatid ko, season or not season, he is able to teach. May mga tanong sa kanya, dapat niyang masagot. Kaya mahalaga yung Bible study. Mahalaga yung pag-aaral, mga kapatid ko, ng salita ng Diyos. Baka isang araw gawin kang leaders ng Panginoon, gawin kang deacons ng Panginoon, you are able to teach, mga kapatid ko. No? Nandun, mga kapatid ko, kaya tayo, mga kapatid ko, mayroong mga Bible study ginaganap, nandoon, mga kapatid ko. Para pag isang time, may magtatanong sa'yo, nakasama mo sa trabaho, kasama mo sa bahay, may magtatanong sa iyo, mga kaibigan mo, mga kapatid ko, tita mo, uncle mo, you are able to teach, mga kapatid. No? You have enough to answer the question, mga kapatid ko. You have enough
skill with the Word of God, mga kapatid ko. No? Minsan kung mga dumating to, mga one-on-one kayo, minsan ang kaibigan mo, no? Minsan nagtatanong sa'yo, no? Kailan masasagot mo to? No? Sinabi sa'yo yung totoo ba talagang may Diyos? Sasabihin mo naman, kalokohan niya. Dati naniniwala ko. Ako na, no? Ito bang may Diyos na? Sasabihin mo, yes. Hindi ka pa sinisilang, hindi pa ako sinisilang, may Diyos na. Ganun, parang ano na siya, no? Nakakapagsalita ka na kaagad ng ano, no? Hindi ka lalabas sa mundong ito, hindi tayo lalabas, hindi tayo makakapaglagad ng maayos. Kasi kung tayo ay hindi nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, baka maglakad ka, paa ang gamitin mo. No? Gamitan mo ng gano'n, mga kapatid ko. Logic, no? No? Sabihin natin yung walang creation, sige kung dampot ka ng bato, o kaya na putik, ihampas mo ng gano'n. Yung walang itsura, mga kapatid ko. Kahit binato siya, no, mga kapatid ko. Ang tao, mga kapatid ko, maayos na maayos. Tingnan mo katabi siya, di ba? Maayos na maayos. Tangos ng ilong. Ang gwapo. Nico sa siniko. Kaya si Nico, pagka-gwapo, no, mga kapatid. No? Tama yung lagay ng tenga rito, mga kapatid ko. Tama yung lagay ng mata, no? Hindi tayo isda na ang mata nandito. Ang hirap no, mga kapatid ko. Papaglakad ka pa gano'n, no? Di ba? You are able to teach, no? Alam na alam yung mga kapatid ko, no? Kaya mong ipaglaban, kaya mong no? Yung salita ng Diyos, no? Hindi tayo galing sa unggoy, no? So, pag sinabi niyang, totoo ba na tayo galing sa unggoy? Sabi mo sa kanya, ikaw naniniwala, hindi ako. Di ba? Hindi tayo galing sa unggoy, mga kapatid ko. Kahit merong sinasabi, narinig niyo sa bayo, unggoy ka. Kahit may sinasabi na gano'n, hindi pa rin tayo galing sa unggoy, mga kapatid, no? No? So, narinig natin yan, no? Mga sa pamilya, sa buong pamilya, no? Yeah, praise God. Hallelujah. Praise God. Able to teach. Not given to drunkenness. Sino ba yung mga umiinom dito? Ako lang. Dapat ang leaders, mga kapatid ko, qualification, hindi na siya, kung dati man mga kapatid ko, meron siyang ganitong bisyo, pero pag ikaw ay leaders na mga kapatid ko, dapat hindi ka na nakikitaan mga kapatid ko. No? Kahit na drop of liquor mga kapatid ko, no? Kahit sabihin mo isang patak lang, kayang lunasan. No? Di ba gano'n mga kapatid ko? Siguro si Elder Show ako, pag nakita niyong umiinom, baka di na kayo maniwala eh. Kahit sabihin natin mga kapatid ko, no? Kahit sabihin mo, isang bote lang naman. Ha? Paniniwalaan niyo pa ba kami? Siguro hindi na mga kapatid. Praise God. Dapat ang lingkod ng Diyos o qualification ng isang leaders, dapat din siya umiinom mga kapatid ko. Hindi siya nakikita sa dana, Elder, sa kagaling? Napainom lang, ha? Kapatid, di na gano'n, mga kapatid. Yung sasabihin nyo, kaya mo ba sabihin nyo, mga kapatid ko? Praise God, no? Not violent. And not violent. No? Sabihin, di ka pala away, mga kapatid, no? Hindi yung lahat ng kapitbahay mo, kaaway mo, mga kapatid, no? Lahat ng kaibigan mo na kaaway mo, no? Not violent. Kita katahimik ang tao, no? Nandun ka lang. Napaka tahimik ng buhay mo, no? Hindi ka nagsasalita, hindi ka nakikipag-usap, wala lang. Para kang estatwa lang. No? Not violent, no? Mga anak ng Diyos, not violent. Lalo na mga elders, mga kapatid ko. Leaders, they are not violent, no? Sa trabaho nila, kilala nila, mga kapatid ko, kilala ka na hindi ka violent. So, pag may sinabi sa'yo maganda, no? Parang masayang pakinggan, no? Sabihin ka ng kasama mo sa trabaho, Velasquez, I see you are a good man. Sabihin kang ganyan, parang, Lord, thank you, Lord. Papaganon ka, no?
So, sabihin sa'yo, Brother Norman, you are a good man. Elder Shea, nakita ko yung pamumuhay, you are a good man. You are not violent. Hindi ka nakikipag-away, no? Hindi ka, no? Sabihin natin, no? So, wala kang, di kasundo sa bahay mo o sa trabaho mo. Gentle, no? Amen. Parang, yan ba yung gentle, no? Gentle. Hindi ka, parang ano lang mga kapatid, no? Yung pagiging gentle lang, ganun lang mga kapatid. Na. Kasi ano to yung parang mabuting tao ka. Alam mo yung gentleman, yan. Gentle dog, ano. Para bang sinasalamin mo si Kristo sa buhay mo. Yung pagiging mabuti ng Panginoon. Hindi ka yung parang arrogant, mayabang ka, mga kapatid ko, no? Ikaw yung pinakagusto mo, ikaw lagi yung bida sa grupo ninyo, ikaw lagi yung, no? Yung maangas ka. Parang gano'n, mga kapatid ko. Napaka-simple lang, no? Parang si, John Lloyd, no? Si Lloyd, no? Si Lloyd. Pag-gentle, no? Kambal! Kamusta yung dog ko? Praise God. Not quarrelsome. Yan. Tanyo? Hindi ka nakipag-away, no? Wala kang kaaway, walang may galit sa'yo, no? Kaya, mga kapatid ko, no? Parang wala kang kaaway, mga kapatid ko, no? Wala kayong nasasabihin na hindi maganda, no? Pagka lumapit kami ni Elder Shea, pautangin nyo kami. Wala kaaway, no? Not quarrelsome. Kasi ito yung mga katangian na kailangan sa isang leaders sa gawain ng Panginoon, no? Lahat kasundo mo, lahat kaibigan mo. Meron kang mabuting reputasyon, mga kapatid ko. Meron kang nakikita sa iyo yung pamumuhay, no, na gustong naririnig sa iyo, mga kapatid ko. Yung tinatawag na bilang leaders, mga kapatid, no? Parang nakikita sa iyo yung purity ng paglilingkod mo, mga kapatid ko. Wala kang kaaway, wala kang kagalit, mga kapatid ko. Yan, higit sa lahat, no? Not lovers of money, no? Hindi ka nakatingin lagi doon sa pera, mga kapatid ko, no? Kaya yung mga pera ninyo, bigyan nyo na sa amin, ha? Hindi, joke lang, mga kapatid, na. Hindi mahilig sa pera, mga kapatid ko. May mga ilang leaders, no? Kaya ako naman sabihin ko sa church na iba, no? Pero, no, yung sa kanila, puro pera na lang, no? Marinig mo, no? Isa, nakakita nga ako, mga kapatid ko, nung isang pastor, tinuturo niya pa yung member niya. Ikaw, Elder Shea, hindi ka ano yung trabaho mo? Dapat nagbibigay ka mo, hindi ka nagbibigay. Mga ganun, no? Narinig ko yun, mga kapatid ko. Yung mga membro niya, ikaw, pati yung mga bata, estudyante, lahat sinasabihan. Sabi ko, grabe naman to. Parang ano to, ito na yung sabi ng Bible, no? Nagpapalaki ng tiyan. Mga, hindi. Sorry, Jal. Ako din malaki na rin tiyan ko. No? Sabi gano'n, sila'y tulad ng mga asong lobo, mga kapatid ko, no? Na kinakain yung, parang mga greedy pagdating sa pera, no? Mga, praise God, salamat sa Panginoon, wala sa gawain ng Diyos dito, mga kapatid. Ilan pa ba yung time ko? Maba pa ba? Time na ako. Praise God, na. Because hindi sakim, no, sa pera, no, mga kapatid ko, no. Pagka tumulong ka, hindi ka humihingi ng kapalit. Pag may ginawa ka, hindi ka naghahanap ng kapalit ka agad, mga kapatid ko.
Huwag kang titingin sa ganung bagay, mga kapatid ko. Dapat yung isang qualification ng isang leaders, nandoon, mga kapatid ko. Hallelujah. Praise God. Ayan nyo lang, mga kapatid ko, matapos na tayo. Praise God. Ayan. Parang katulad kanina, no? Faithful to his wife, he must manage his own family well. Hallelujah. Pag siya may asawa na, he can manage his family well. Lahat ng pangangailangan, mga kapatid ko, ng pamilya niya, no? Hindi man kagad niya na ibibigay, no? Pero pinagsisikapan niyang ibigay. Yung kanyang mga anak, mga kapatid ko, sumusunod sa kanya. Yung kanyang asawa, sumusunod sa kanya, mga kapatid ko, no? Hindi yung pagdating sa bahay, no? Ikaw yung sumusunod sa asawa mo. No? Minsan guman din naman eh. Hindi naman lagi. Talaga naman may sakit yung asawa mo, siya pa rin yung maglalaba, mga kapatid ko, no? No? Sakit yung asawa mo, siya pa rin magluluto. Dapat bilang tatay, no? O ama ng tahanan, mga kapatid ko, dapat alam mo yung ganung bagay. No? Dahil ikaw yung ama, sabi mo sa anak mo, ikaw magluto. Magluto. Hindi ko abot yung kaldero. Tumutong ka sa mangko. Pupumunuan mo, no? Napapumunuan, you can manage his own family. Natuturuan mo na sila, no? Siyempre, nandun ka, mga kapatid ko, bilang kaagapay, no? Ng pamilya, mga kapatid ko. Ikaw tumutulong, no? You manage well family sa financial, paging sa kanilang kalusugan, mga kapatid ko, sa mga bills, no? Pagdating sa mga date, no? Date na naman ulit. Due date na naman ulit. Ay, praise God, no? Kailangan nababayaran mo. Hindi yung, praise God, ha? Praise the Lord. Sana po ay mapagtagumpay natin yung mga bagay na to. Hindi, pag na-manage mo, no? Hindi yung mga anak mo, nandun sa lahat sa kaguluhan, laging laman ng away, no? Yung pamilya mo, walang ginawa sa umaga hanggang gabi, puro gulo, mga kapatid ko, no? Dapat hindi gano'n, no? Pag pumasok sa tahanan, may bumisita sa'yo. Yung bahay nyo, parang nakakaramdam ng, parang ano naman itong bahay ninyo? Parang, napakalamig naman sa pakiramdam, napakagaan naman sa, yung mga, di ba? Pag pumasok ka sa tahanan, mga gano'n, no? Parang saya-saya naman dito. Dito na ako, ampunin niyo na ako. Parang gano'n, mga kapatid ko. No? Hallelujah, no? Praise God, no? Dapat sa tahanan, gano'n, nakikita, mga kapatid ko. You're demonstrated, kumbaga, nasasabihan mo lahat ng pamilya mo, no? Mga kamag-anak niyo, mga kapatid ko, nandun na ma-manage mo. Para kayong model, no? Modest, mga kapatid ko, ng pamilya, mga kapatid. Praise God. A manner of worthy, of full of respect. No? Nandun, mga kapatid ko, no? Full of respect. Sa buong pamilya ninyo, mga kapatid ko, no? Respetado kayo, mga anak mo, respetado, mga kapatid ko, asawa mo. Pag nakita yung asawa mo, kapitana, kamusta po? Mga gano'n. Di ba? Nandun, mga kapatid ko, nire-respect kayo doon sa lugar ninyo, sa barangay ninyo, sa katrabaho mo, sa ang anggulo, mga kapatid ko. Dapat nandun yung a manner of worthy respect. Sabi nga doon, full of respect. Sa mga unbeliever, kahit sa mga hindi mo kilala, mga kapatid ko, pag namimit mo sila, meron silang nararamdaman, mga kapatid ko, na para sa'yo. Na talagang parang nandoon, mga kapatid ko, yung pagiging isang tunay na Kristiyano mo, mga kapatid. Hallelujah, praise God. Pag nakilala mo siyang nasa isip mo kagad, sana madala ko siya sa gawain ng Panginoon. Sana isang araw, bigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon na ma-invite ko siya sa church. Nang ganun yung pamumuhay mo, nang ganun ka, you have a good testimony in life, mga kapatid. You must not be a recent convert. No? Yung isang qualification din, bago tayo naglalagay, mga kapatid ko, ng mga leaders, kailangan hindi siya bago lang sa pananampalataya. Hindi dahil maganda ang kanyang pananamit, hindi dahil maganda siya magsalita, hindi dahil nagbibigay siya, mga kapatid ko, hindi dahil lagi siyang dumadalo ng gawain, mga kapatid ko, hindi dapat doon yung qualification natin, mga kapatid, no? Hallelujah, praise God.
Hindi po ako nagsasabi nito, no? Nakasulat na po ito, mga kapatid ko. Dinideliver ko lang sa inyo, mga kapatid. Praise God. He must also a good reputation with outsiders. Katulad na sinabi ko kanina, nandun din yung kasi pumapaloob doon, mga kapatid ko. Kina-qualify ng Lord. Kina-qualify, mga kapatid ko, sa ministry ng gawain ng Panginoon. Kina-quality niya, mga kapatid. Hindi lang kina-quality niya, mga kapatid ko. Yung bilang elders, bilang mga leaders, mga kapatid ko. Dahil gusto ng Diyos, mga kapatid ko, yung mga tinatayo, yung mga itinatalaga, mga kapatid ko, nandun yung pamumuhay bilang tama sa harapan ng Diyos. Amen. Praise God. At isa sa mga mabigat, mga kapatid ko, yung ganitong mga bagay, no? Sapat sa mga hindi nakakilala, yung mga outsiders, no? Nandun, mga kapatid ko, yung good reputation mo. Hindi ka sasabihin na kapatid, hindi nga nagbibigay ng 1 kilong bigas yan pag dumarating. No? Pag dumarating ka, no? Hindi ka nagbibigay ng chocolate yan. Mga anak mo, hindi binibigyan ng kahit Pritos ring. Ano ba yun? Hindi nagbibigay ng Toblerone. Yeah, nagbibigay ng Toblerone. Para medyo maganda-gandang pakinggan. No? Hindi ka nagbibigay ng mixed nut. Ng digdong. Di ba? Dapat pagka, minsan, alam niyo sa mga kapitbahay, dahil mga unbelievers, lagi kasi silang nakatingin sa atin, no? Nakatingin sa mga Christian, nakatingin sa mga lingkod ng Diyos. Once in a while, mga kapatid ko, no? Minsan, pagka dumalaw, abot-abotat ka. Ako, yung doon sa mga bata sa amin, mga kapatid ko, no? Yung anak ko, pagka halos lahat ng laman ng rep, binibigay sa mga. Sabi ko, baka maubusan ka, ikaw din, mawawalan ka din. Sabi ko ganun. Dahil minsan, pagka may kaibigan siyang bago, bigay niya ng mga chocolate, mga kapatid ko, pag dumarating kami. Nibigay niya mga kapatid ko. Yung anak kong bata, si Arya din, yung ganun din. Nagbibigay din. Ako kung saan nila nakuha yung ganung ugali, mga kapatid ko. Hindi magaling sa akin yun. Praise the Lord na. Salamat sa Panginoon. Once in a while, mga kapatid ko, ay gagawin natin yan, mga kapatid. Amen. Yan, sa deacons, ganun din. Halos magkakaparehas, no? Ang deacon daw, dapat is trustworthy. Worthy of respect. No? Nandun sa kanya, mga kapatid ko. Alam niyo, mga kapatid, sa Acts chapter 6, no? Kung mababasa mo doon, where the apostles saw the need of distribute a daily assistance to the widows among the church, no? Tinawag sila para, mga kapatid ko, no, na bilang kapwa manggagawa ng mga elders, no? Yung mga deacons, wala lang sila doon na potential, mga kapatid ko, o hindi lang kagad binigay sa kanila yung task bilang mangaral ng salita, kundi sila yung mga nangangasiwa, yung mga administrator, mga kapatid ko sa church. Sila yung mga financial giving. Nandun, hindi yung mga elders yun nandoon, mga kapatid ko. Sila yung mga gumagawa sa mga iba't ibang department ng gawain ng Panginoon. No? Nasa kanila sa mga deacons, mga kapatid. Music ministry, yung ating GAM, no? Hawak yan sa mga deacons, mga kapatid ko, no? Didistribute, mga kapatid ko, no? Yung mga kalalakihan o type, kumuha sila ng 7 pa, mga kapatid ko, para gamitin doon sa gawain ng Panginoon. Dahil napakahalaga, mga kapatid ko. Ganun din sa church natin, no? Nagamit natin yung mga deacons, mga kapatid ko. Sa mga prayer meetings, sa mga offering, no? Nagtatalaga din tayo sa mga babae na sila yung hawak ng financial need, hindi yung elders o pastor, yun ang mahawak ng financial, no? Hindi natin pinahintulutan yan, mga kapatid ko, no? Kaya ang ating pastor, no? Pagdating sa pananalapi, malinis yung kanyang is transparent. Hindi niya hawak yung pananalapi, no? Kaya yung maganda yung katawan ni pastor, medyo mali. Hindi tulad ng pastor na pag umahawak ng pera, ang lalaki ng tiyan, no?
Mga kapatid ko, nababanggit ko lang. Pero wala naman akong pinatatamaan. Pero baka may nakita kayo. Praise God, no? Totoo po yun, mga kapatid ko. A deacons must be sincere sa gawain ng Diyos. Dapat nandun din yung kanyang katangian bilang sincere. He must be always sincere in the Word of God. He is always sincere, mga kapatid ko, in the ministry. In living, mga kapatid ko, he is always be sincere. Dapat ganun yung mga deacons, mga kapatid ko. Not indulging in much wine. Yan. Hindi na raw umiinom, mga kapatid. Mga deacon natin, no? Dapat di na umiinom. No? Elder, konti lang naman, ganun. Okay lang. Isang patak. Kasama na ang lunas. Walang ganun, mga kapatid ko, di ba? Kaya naman tiisin, mga kapatid ko, no? Lalo na malapit na dumating ang Panginoon. Magagawa natin to, di ba? Habang may pag-asa, habang may buhay, may pagsubok. Baka hindi nyo tamaan eh. Amen. Praise the Lord. Not pursuing dishonest gain. Yan. Halos pares, no? Yung elders at deacons, wala naman silang pagkakaiba, isa lang yung pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi binigay sa kanila yung pangangaral ng salita ng Diyos. Pero yung tinatawag na ibang mga bagay, no, halos pareha sila. Yung qualification, no, quality ng isang elders, ganoon din yung quality ng isang deacons, mga kapatid. No? Hindi pwedeng, hindi naman ako elders, okay lang. Deacons lang naman ako. No, mga kapatid. Parehas lang tayong mga manggagawa ng Panginoon. Mga elders ng Panginoon. Mga leaders ng Panginoon. Praise the Lord. Amen. Reverend. Kagalang-galang. Deacons. No? Kailangan kagalang-galang po. Hindi yung mano ka lang mano. Amen. No? Praise God. No? Sabihin natin. No? Sabihin mo pa sa sarili mo, no? Am I the one? Parang gano'n. No? Bilisan natin ng konti. Not double tongue. Hindi sinabi mo sa iba rin yung sabihin mo sa gano'n. No? Praise the Lord. Baka ano nito, no? Tapos pag layan. No? Double tongue. Sa iba-iba mo na sasabihin mo, mga kapatid ko. No? Double tongue ka, mga kapatid. No? That deacon daw, hindi double tongue, mga kapatid ko. Dapat straightforward. A man who speaks the truth with no intent of deceit. Kailangan ganun siya, mga kapatid. He's showing proper respect toward both God and man. No, maging sa Diyos at maging sa tao, mga kapatid ko. Nandun yung kanya. He's showing a proper respect. Kagalang-galang siya, mga kapatid ko. Amen. Not holding the ministry of faith. Holding the ministry of faith. No? Sorry. Kaya niyang panghawakan, mga kapatid ko, yung kanyang pananampalataya. Para din gano'n, no? He's able to teach. Kaya niyang magturo, mga kapatid. Kaya niyang ipakita yung kanyang doctrinal, mga kapatid ko. With a sincere conviction, mga kapatid ko, nandun. He has a proper adhere, mga kapatid ko, of doctrine. Alam niyo yung ating doctrine, mga kapatid ko. Ano ba yung doctrine natin? We believe in God, the Father. We believe the God the Son. We believe the God the Holy Spirit. We believe in faith. No? We are saved by faith. No? Not only for good works. No? Alam po natin yung Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, mga kapatid ko. First, be proved. Prove na siya, mga kapatid ko. He was be tested, mga kapatid ko.
he was mga kapatid ko, more fitness to demonstrate, no? Kumbaga, nandun ang mga kapatid ko, yung sa gawain ng Panginoon, nandun ang kanyang mga kapatid ko. Sa lahat ng gawain, lagi siya nandoon, mga kapatid ko. No? Hindi yung pagdating sa gawain ng Panginoon, nawawala na kaagad, mga kapatid ko. Nandun, they are proven, mga kapatid ko. Always supporting for the ministry of God. Hallelujah. Tatapos na po tayo, mga kapatid. Qualification of deacons. They must keep hold on deep truth. Hallelujah. Deep truth of faith with clear conscience, mga kapatid ko. Niingatan niya ang hiwaga ng pananampalataya, malinis yung kanyang budhi. Ganun din sa elders, no? Halos parehas, no? Malilinis yung budhi habang naglilingkod sa Panginoon. Transparent siya. Kung ano yung sinabi niya, yun yung kanyang ipinapakita, mga kapatid ko. Kung hindi niya sinabi, hindi niya yung ginagawa, mga kapatid ko. Kung ano yung makikita mo sa kanya, sa kanyang panlabas, yun din yung kanyang panloob. Kung ano nakikita sa panloob niya, mga kapatid ko, yun din dapat ang nasa labas. No? Nandun sa kanya, mga kapatid ko, yung the purity to serving the Lord. No? At nakikita sa kanya yun, mga kapatid ko. Kung ano nakikita mo sa kanyang pananalita, yun din ang makikita mo sa kanyang mga gawa. Amen. Hallelujah. Praise God. Tulungan tayo ng Lord, mga kapatid. The last conclusion, mga kapatid ko. If any man seek the office of overseer, he desire an excellent task. Glory to God. Those who have served gain with excellent standing and great assurance in their faith in Christ Jesus. Namamahalang mabuti sa pagkadiakono. Nagtatamo ng kanilang sarili lang sa mabuting kalagayan. May merong tinatawag na katapangan sa paglilingkod sa Panginoon. Minsan yung katapangan, mga kapatid ko, no? Hindi tapang na matapang ka sa lahat ng bagay, marami kang kaaway. Hindi ganon. Kaya mo lahat ng kaaway mo. Hindi yun, mga kapatid ko. Yung you are ready to face whatever consequence will ahead from you, mga kapatid ko. Handa ka, mga kapatid ko, na maglingkod. Kaya nga parang tulad din to, mga kapatid ko, no, ng mag-asawa, no? Yung tinatawag na till that do us part. No? Hindi pagkapangit na yung asawa mo, iwanan mo na. Hindi dahil losyang na siya, iwanan mo na, mga kapatid ko. Hindi dahil na, tempe kayo mga babae ngayon, pasensya na kayo. No? No. Pagka buntis na, bilis mo maglakad. Ay, tatadyakan kita. No? Mga kapatid ko. No? Pag gano'n, no? Dapat gano'n, mga kapatid ko. Yung kanyang paglilingkod sa Panginoon. Tested siya, mga kapatid. Hallelujah. Sa pagiging elders, inahangad niya yung, nando yung tinatawag na mataas na tungkulin, excellent. Pinsan, mga kapatid ko, no? Ang paghahangad ng tinatawag na leaders or deacons, kina-quality ng Lord, kina-qualify ng Lord. Pero lahat ng bagay niyan, kung sasabihin mo, Lord, am I the one? Pwede ba ako sa ganitong bagay? Ako ba'y kasali dito, Panginoon? No? Ako ba, Panginoon, ay pwede sa ganitong gawain? Parang hindi ako qualify, mga Panginoon, sa ganitong gawain, no? Panginoon, hindi ako marunong magsalita. Hindi ako maayos magsalita. Wala akong karunungan, Panginoon, no? Maliit lang ako, mababa lang ako, wala akong pinag-aralan, no? Naalala ko nung si Moises ganun din. Sabi ng Panginoon, sino ang gumawa ng bibig? Sino ang gumawa ng mata? Sino ang gumawa ng isip ng tao? Sino ang gumawa ng lahat ng bagay? Sabi ng Panginoon, am I the Lord who made all these things? Sinong gumagawa sa mga pipi? Sinong gumagawa sa mga nagsasalita?
Sinong gumagawa sa ng kabutihan, sinong gumagawa ng hindi mabuti. No? Di ba lahat ng Diyos kaya niyang gawin ang lahat ng bagay na to, mga kapatid ko, no? No? Am I the one? You are the one, mga kapatid ko. No? Nilagay tayo ng Diyos ng ganyan para pangasiwaan ang gawain ng Panginoon. Gagamitin tayo ng Lord, gagamitin ka ng Lord, babae ka man o lalaki, gagamitin ka ng Lord. In any task, mga kapatid ko, in any ministry of God. No? At tayo bilang mga lingkod ng Diyos, mga kapatid ko, isang bagay lang ang isang sagot sa Panginoon. Are you willing to do the duty and the ministry of God? Tayong lahat tayo ito ngayon, mga kapatid ko. Praise God. Tayo ba ay willing? Saan ganon, no? Sa sundalo, ganon din, mga kapatid ko, no? Bilang sundalo, kaya mo ba bilang isang sundalo? Pag sumagot ng yes, no? Kaya mo ba, no? Na bilang maging isang Kristiyano, sagot mo yes, no? Ilan naman ang hinahingi sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid, yung ganitong mga bayan. Habang UPM, mga kapatid ko, ay aawit sa Lord. Praise God. Nakakanta sila sa Panginoon. Panatilihin natin, mga kapatid ko, ang gawain ng Panginoon. Praise God. Let's enjoy the Spirit of the Lord. Praise God. Amen.